presyo kundi kalidad. Yan daw ang dapat hanapin ng mga namimili ng school supplies para matiyak na ligtas gamitin ang mga ito ayon po sa Department of Health. Kaya naman ang DTI, ibinida ang mga mura at ligtas daw na school supplies sa kanilang Diskwento Caravan. Saksi si Julio Segovia. Mula Tarlac, lumuwas pa ng Maynila si Hilda para mamili sa Divisoria ng school supplies. Bagsakan kasi rito ng mga murang bilihin mula notebook, lapis, crayons, ruler, pantasa at pambura. Meron ding bag mula 50 hanggang halos 400 lang. Marami din namang nabibili rito na nabibili din sa mall. Yun lang, sa mall kasi pangalan naman ng mall ang binabayaran mo. Pero paalala ng Department of Health, bukod sa presyo, dapat ding tingnan kung ligtas ba sa mga bata ang mga binibili niyong gamit pang eskwela. Ang crayon sa limbawa, dapat mababa ang lead content at may non-toxic label. Angkop din dapat sa edad ng mga gamit. Kaya ang para sa mga preschooler, walang maliliit na parte na pwedeng malulon. Make sure yung matibilian mo ay mapapalikan natin para kung gusto nating alamin kung ano nakasama, meron tayong magagawa. Kaya naman ang Department of Trade and Industry, merong Diskwento Caravan kung saan di lang murang school supplies, kundi ligtas din. May promo pa na kumpleto sa notebook, ruler, eraser, pad paper at envelope na 150 pesos lang. Kung 10 pirasong notebook naman, ang 330 pesos na bentahan sa mall, dito 150 pesos lang. Meron din crayons na may kasama pang glue, ruler at gunting na 25 pesos lang. Mga tirang paninda ito nung isang taon kaya mura. Okay naman po yung quality niya. Bago namin ilabas, pinatest muna namin sa QC kung okay pa siyang gamitin ng public. Masama siya sa QC namin. Kung marami siyempreng demand, siyempre magkakataon na tataas ang presyo. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. At talagang namang hindi biro ang gastos tuwing magpapasukan lalo na kung marami kayong anak. Pero narito po ang diskarte ng isang pamilya na aming nakilala. Pagpapamana ng mga gamit pang eskwela ng magkakapatid para makatipid. Narito ang report. Libro, bag at uniforme. Pihadong marami na naman ang namamroblemang bumili ng mga ito ngayong darating na pasukan. Pero hindi si Aling Karina dahil ang kanyang diskarte, hatian at manahan ng mga gamit ng 7 niyang anak. Halimbawa, ang uniforme ng bunsong si Christian ngayong taon, ginamit na ng 2 niyang ate. Feeling na naipapamana ko sa mga kapatid ko. Ganun rin, masaya rin. Nagtithank you po ako sa kanila kasi ako po yung nabibigyan po nila ng mga gamit kahit hindi bago po. Ang matitipid ni Aling Karina sa uniforme pa lang ngayong taon, 2,000 piso na. Wala rin problema sa bagang mga anak ni Aling Karina. Sa baul na ito, masilop niya itinatabi ang mga lumang bag ng mga anak. Kaya kapag nagkalkal na sila ng baul, para na rin daw silang nag-shopping sa dami ng pwedeng pagpilian. Kasi obvious naman, ang dami kong anak na sunod-sunod din yung ano. So, nag-anticipate ako if time comes na kailanganin nila yung mga gamit. At pagdating sa libro, pwedeng pumili na lang sa Mala Mini Library ng mga lumang libro. 10 taon na raw pinagpapasapasahan ng mga libro rito mula sa panganay hanggang sa bunso. At ngayon, maging sa apo. Laking pasalamat ko kasi naitago pa rin mami yung mga ibang gamit, mga books, especially with books. Ngayon, yung anak ko nag-aaral. Pero ang mga damit at libro nila, hindi lang ang magkakapatid ang nakikinabang. Mula kasi rito sa Parañaque, umaabot pa ang mga libro at uniforme hanggang Marinduque, kung saan nila ito ipinapadala para magamit ng iba pa nilang kaanak. Patunay na sa hiraming ito ng mga gamit, may natututunan ng magkakapatid, higit pa sa pagtitipid. Kung paano sila natututong tumanggap yung mga blessings, natututong sila magpasalamat. At the same time, natuto rin silang magbigay. Para sa saksi, Ivan Mayrina, Nagula. At sa ibang balita, administrative order na lang ng palasyo ang kulang para opisyal nang maging bahagi ng gabinete ang dating running mate ng Pangulo na si dating Senador Mar Rojas. Pero ayon po sa ilang eksperto, posible pa raw makasira ito sa political career ni Rojas. Saksi si Sandra Aguinaldo.
sila ay magbibisikleta ang ating... Bumubuelo na kaya si dating Senador Marrojas sa inaasahang pagpasok niya bilang miyembro ng official family ng Pangulo? Bukod kasi sa mga miyembro ng gabinete, kasama rin si Rojas sa mga kasama ng Pangulo sa kampanya ng Department of Health para sa healthy lifestyle kahapon. So I guess he's easing himself into the job. And I guess you'll be seeing more of him when the AO is out and he's formally assumed whatever post that will be given to him. Pero inihahanda pa raw ang administrative order na opisyal na magtatakda ng magiging posisyon ni Rojas sa palasyo. Kaya naman ingat magbigay ng detalye ang Malacanang at maging si Rojas. Antayin na lang natin ang Malacanang. Gayunman, sagana pa rin ang mga spekulasyong nagsulputan. Tingin ni Senador Miriam Defensor Santiago, anuman ang maging posisyon ni Rojas, nakatanaw na raw siya sa susunod na eleksyon. Kung matatandaan, si Rojas naman talaga ang unang nagbalak na tumakbong Pangulo mula sa Liberal Party noong 2010 elections. Pero nagparaya siya kay Aquino. Today, I am announcing my support for the candidacy of Noynoy Aquino for President of 2010. Sa madaling salita, Sa kabila nito, bigo siyang manalo ng tumakbo sa mas mababang posisyon ng ikalawang Pangulo. He will certainly be a shoe-in the 2013 election. So basically, he will be chief of staff for about 2 years before he runs for the Senate and maybe hopes to become Senate President. Pero ayon sa isang political analyst, bagamat pwedeng makatulong daw ang papel na posibleng gampanan ni Rojas sa Aquino administration, pwede rin daw itong makasira sa kanyang political career. I suppose he's being groomed for a higher position later on. Yung kanyang udlot na presidential ambition ay kanyang itutuloy. Pero bago pa man yan problemahin, etong nakikitang problema ng Senador Joker Arroyo. Paano raw uupo bilang Chief of Staff si Rojas gayong meron namang nakaupong Executive Secretary? Nauna nang ipinahayag ng palasyo na magkakaroon ng malinaw na hatian ng trabaho sina Executive Secretary Paquito Ochoa at Rojas kung sakali. Pero hindi pa rin maiwasang bigyang kulay ng ilan ng issue, lalo't galing ang dalawa sa magkaiba umanong paksyon ng taga-suporta ng Pangulo, ang Summer Group na kinabibilangan ni Ochoa at ang Balay Group na kinabibilangan ni Rojas. Sinubukan namin kunan ng pahayag sila Rojas at Ochoa pero tumanggi silang magbigay ng pahayag sa ngayon. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Saksihan mamaya. Congressman Manny Pacquiao sasabak na sa kampanya kontra RH Bill. Sa showbiz saksi, aktres na si Iwa Moto muling isinugod sa ospital matapos matagpo ang walang manay sa kanyang apartment. At mahigit 200 milyong pisong jackpot prize ng 655-gram Lotto Draw. May nanalo kaya? Huwag bibitiw! Sama-sama ba rin tayo magiging Saksi!